Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 916, dumating ang guro. Tumiti si Lin Feng at sinabi, bakit magkaiba ang dalawang mapa noon at nasaan ang mahalagang kayamanan? Paano mo pa rin maiintindihan, isa ka lang pangunahing tagapagsaka ng layer ng Tianqi. Ang pagsasabi sa iyo ay isang pag-aaksaya ng hininga. Mahirap makakuha ng impormasyon mula kay Qiyongqi. Hinamak niya si Lin Feng, ngunit hindi niya alam na lihim din siyang hinamak ni Lin Feng. Pinagtatawanan ni Qiyongqi si Lin Feng dahil isa siyang Tian level cultivator, ngunit nakakalimutan niya na siya ay isang Zuan level beast. May nagpalabas ng isang malaking space spell dito. Sabi ni Qiyongqi, parang napakaseryoso niya sa mga sandaling iyon. Isang malaking space spell. Naisip agad ni Lin Feng si Shengang, ang misteryosong mundo at si Tian Yahage, ang mundo ng picture scroll. Hindi ba't ang mga lugar na iyon ay mga spelling ng huge space? Ano ang isang huge space spell? Tumingin si Qiyongqi kay Lin Feng sa paraang hinamak at sinabi. Ito ay isang spell na ginamit upang lumikha ng isang bagong mundo mula sa wala. Isang spell na ginamit upang lumikha ng isang bagong mundo mula sa wala. Si Lin Feng ay naguguluhan. Ang Shengang o ang mahiwagang mundo ay maaaring maging mga huge space spells. Napakahina mo, hindi mo maintindihan ang ibig sabihin. Ang malalaking space spell ay ginagamit upang lumikha ng maliliit na mundo, kung saan, mayroong maraming maliliit na mundo sa ating mundo. Napakaraming kung may maliit na mundo sa tabi mo, kung ayaw mong malaman ng lumikha, hindi mo malalaman maliban kung mas malakas ka. Pagkatapos maabot ang isang tiyak na antas ng paglilinang, madarama mo ang maliliit na mundo. Nagpatuloy si Qiyongqi, ang ibig mong sabihin ay ang kayamanan ay nasa isang maliit na parallel na mundo, ngunit hindi ko ito nakikita. Tanong ni Lin Feng. Tumanggo si Qiyongqi. Parang nag-iisip siya. Maaari mo bang buksan ang maliliit na mundong iyon? Tanong ni Lin Feng. Iyon ang pinakamahalagang aspeto. Mahirap. Ang aking kasalukuyang antas ay masyadong mababa, kaya kailangan ko ng higit na lakas. Sabi ni Qiyongqi, parang naiinis siya. Alam niya kung nasaan ang mundo at alam niyang may mga hindi kapani-paniwalang kayamanan doon, ngunit hindi niya makuha ang mga iyon. Nakakadismaya. Bilang isang dating emperador, isang trahedya ang mapunta sa ganoong estado. Ngunit, kung nagawa niyang makapasok sa mundong iyon at makahanap ng hindi kapani-paniwalang mga kayamanan, maaaring makabalik siya sa kanyang normal na estado. Hindi niya palalampasan ang pagkakataong iyon. Bata, kailangan ko ng tulong mo sa ibang bagay. Sabi ni Qiyongqi, seryoso pa ring nagsasalita. Ha? Tumingin si Lin Feng kay Qiyongqi at nagtanong. Anong kailangan mo? Hindi ko mabuksan ang mundong iyon. Kailangan kong humiram ng kaunting lakas mula sa iba pang malalakas na cultivator. Maaaring mapanganib ito, at ang paghahanap ng kayamanan ay maaaring mapanganib at mahirap din. Sana matulungan mo ako, minsan lang. Si Qiyongqi ay tila hindi siya nagbibiro, at hindi na siya mukhang mayabang. Seryoso ang itsura niya. Muntik na siyang magmukhang tao. Sige. Sabi ni Lin Feng na tumatango. Nagulat si Qiyongqi, hindi niya akalain na matatanggap ni Lin Feng ng ganoon kabilis. Sigurado ka ba? Tanong ni Qiyongqi. Ano? Galit na sigaw ni Lin Feng. Sabi ko na nga magkasama tayo, magkakampi tayo. Tulungan mo ako, tinutulungan din kita. Ruar. Napaungol si Qiyongqi, mukhang may mga sandali si Lin Feng. Kung nakakita ka ng hindi kapani-paniwalang kayamanan, huwag mo akong kalimutan. Sabi ni Lin Feng. Tiningnan lang siya ni Qiyongqi sa mapanghamak at mabangis na paraan. Hindi na siya kasing ganda ng mga ilang segundo kanina. Saan ka pupunta? Sigaw ni Lin Feng. May kailangan mong ihanda. Kung hindi mabubuksan ang munting mundo, paano tayo papasok? Sabi ni Qiyongqi habang naglalakad ito papunta sa isang madilim na lugar. Hindi rin nagmamadali si Lin Feng. Sa dilim, umupo si Lin Feng na naka-cross-legged at nagsimulang magsanay ng cultivation. Habang nagsasanay siya sa paglilinang, mas naiintindihan niya na hindi siya sapat na malakas. Tiwala si Lin Feng sa kanyang mga kakayahan. Ang kanyang antas ay mas mababa kaysa sa mga antas ng mga henyo, ngunit hindi siya nagsasanay sa paglilinang sa napakatagal na panahon at hindi siya ipinanganak sa perpektong kondisyon upang magsanay ng paglilinang. Ito ay hindi isang problema bagaman. Kailangan lang niyang magtiyaga. Pagkatapos ng lahat, ang mga henyo na iyon ay walang kasing lakas na hanay ng kasanayang gaya ng sa kanya. Sa sandaling iyon, mula sa kadiliman, may lumapit kay Lin Feng. Ang taong iyon ay mukhang isang ordinaryong matanda. Hindi siya naglalabas ng anumang chi. Biglang binuksan ni Lin Feng ang kanyang mga mata at naglabas ng nakakatakot na dami ng chi. Handa na siyang umatake. Little Lin Feng, ako ito. Sabi ng isang boses na kilalang kilala ni Lin Feng. Sa isang iglap, nawala ang kanyang chi. Tumingin si Lin Feng sa matanda at kumunat ang noo, hindi siya makapaniwala. Mabuti naman at nakilala mo ako. Sabi ng matanda na may maamong ngiti. Guro, hindi nakaimik si Lin Feng. Parang nilalagnat ang boses niya. Anong mali? Maaari mong itago ang iyong mukha, ngunit ako ay hindi. Nakangiting sabi ng matanda, si Mr. Bai, ang cultivator ng Snow Zone. Ganyan din ang ginagawa ng kanyang guro sa kanya, nagbago ang kanyang mukha para hindi na siya makilala ng mga tao. Hindi mo ako makikilala kaya dapat magaling akong mag-transform. Hindi ako makikilala ng mga taong hindi ako gaanong kilala. Nakangiting sabi ng matanda. Mukhang nasiyahan siya.
Guro, bakit ka nandito? Tanong ni Linfang. At saka, paano mo ako nahanap? Nag-aalala si Linfang. Sa bundok Asoka, maraming malalakas na cultivator, at ang layunin ng dakilang pagpupulong ng sekta ay magplano laban kay Tianqi. Ito ay medyo mapanganib na naruroon. Higit pa rito, ang nagturo kay Linfang kung paano baguhin ang kanyang mukha ay si Mr. Xiao, ang lolo ni Xiaoya. Paano siya mahahanap ng kanyang guro? May mga taong gustong sirain ang Tianqi, ang ating imperyo. Hindi ko kayang hayaan ang aking mga tao na harapin ang panganib na iyon ng mag-isa. Tsaka nandito ka, ako din, nakakagulat ba yun? Bulong ng cultivator ng Zun. Tungkol sa katotohanang natagpuan kita, huwag mong kalimutan na isa ako sa mga may-ari ng batong Tianzuan na kasama mo ngayon. Sa pamamagitan nito, mahahanap kita kahit saan. Nakita ko, hindi naisip ni Linfang na mahahanap siya ng kanyang guro dahil sa batong Tianzuan. Guro, lahat ng nangyayari kay Tianqi ay kasalanan ko, sabi ni Linfang. Nakonsensya siya. Anong ibig mong sabihin? Hindi araw-araw na mayroon kang isang napakahusay na alagad. Ito ay isang karangalan para kay Tianzuan. Kailangan ka ni Tianqi na bumangon. Sabi ng matanda na umiling. Huwag kang masyadong mag-alala kay Tianqi. Kailangan mong magsanay sa paglilinang ng mahimik. Huwag hayaang maimpluwensyahan ka ng ibang mga bagay. Tungkol sa hanggal na dakilang sekta na iyon, sa tingin ba nila ay madali nilang mabyuli si Tianqi? Bukas ng umaga, babayaran ng ilang tao ang kanilang mga aksyon. Sabi ng matanda na may matatalas na malamig na ilaw sa kanyang mga mata. May mga taong gustong sirain si Tianqi at ang isa sa mga alagad nito, halatang hindi papayag si Tianqi na mangyari iyon. Hindi nila pinabayaan ang kanilang mga kapwa. Sige. Sabi ni Linfang na may napakagandang ngiti sa kanyang mukhang may sit. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 917, paikat-ikot sa bundok para takutin ang tigre. Bumalik si Tianqi pagkaraan ng mahabang panahon. Nagulat ang matanda nang makitang may kasamang sinaunang hayop si Linfang. Tinitigan niya si Tianqi, na parang sinusubukang basahin ang kabuuan niya. Naramdaman ni Tianqi na sinusubukan siya ng matanda na siyasatin, kaya umungol siya ng malakas at ibinaba ang kanyang ulo. Ayaw niyang titigan ang matanda. Ang matandang iyon ay napakalakas, lalo na ang kanyang makajos na kamalayan. Naisip ni Tianqi. Dati siyang emperador at iniisip pa rin na pambihira ang matanda. Hindi siya isang high-level na Zun cultivator, ngunit ang kanyang kamalayan ay hindi kapanipaniwala, ang kanyang dugo din. Napakalakas ng dugo ng matanda. Naramdaman ng matanda na may kakaiba kay Tianqi ngunit hindi niya masabi kung ano. Siya ay sumuko at gumamit ng telepathy para kausapin si Linfang. Punting Linfang, may kakaiba sa halimaw na iyon. Alam ko, huwag kang mag-alala, guro, alam na alam ko ito. Wala siyang gustong itago sa kanyang guro ngunit napakalungkot ng kwento ni Tianqi kaya hindi na kailangang sabihin sa lahat ang tungkol dito. Kung narinig ng malalakas na cultivator ang kwento, maaari itong maging mapanganib para sa kanilang dalawa. Isa siyang emperador, iyon ay mas mahalaga kaysa anumang bagay sa mundo. Kung alam ng mga tao ang tungkol sa kanya, mababaliw sila. Dahil alam mo na ang tungkol dito, hindi na kailangang pag-usapan. Alis na ako, sabi ng matanda. Pagkatapos ay nawala siya sa dilim ng gabi. Pupunta ang aking guro sa yungib ng tigre. Naisip ni Linfang na nakatingin sa kanyang pagtuturo na nawawala sa kadiliman. Sana walang mangyari sa kanya at walang makakakilala sa kanya. Nabalitaan mo na ba ang nangyari kay Shengang? May nagsabi sa isang bar. Siyempre, sinong hindi pa? Ang Tianqi ay isang napakalakas na grupo, at tila umaangat sila. Ang pagpapadala ng malalakas na cultivator upang sirain si Shengang ay isang gawa ng katapangan. Sa tingin ko isa ito sa pinakamainit na chismis sa Ganyu. Talaga, si Shengang ay isa rin sa pinakamakapangyarihang grupo sa Ganyu ngunit sa isang gabi, bumagsak sila. Bukod kay Mia Qing at sa mga malalakas na cultivator na dinala niya rito, ang iba ay pinatay lahat ni Tianqi. Sa ngayon, halos wala na. Ang pagbabalik sa dati ay magiging napakahirap sa hinaharap. Ang mga tao ni Tianqi ay brutal. Isang tao mula sa Tianqi ang pumunta kay Shengang at pinatay ang napakarami sa kanilang malalakas na cultivator. Pagkatapos ay umalis siya nang walang anumang pagtutol. Sinabi rin niya na sa susunod, babalik siya na may kasama pang Zun cultivators at iyon ang ginawa niya. Pumunta siya sa Shengang at nilipol sila ng buo, sa isang gabi. Ang lahat ay nagsasalita tungkol sa parehong mga bagay. Si Shengang ay nawasak ni Tianqi, napakagandang balita. Tumahimik ka, sigaw ng may galit na galit mula sa loob ng bar. Nanginginig ang mga dingding ng bar dahil sa boses niya. Napalingon ng mga tao at napatingin sa kausap lang. Gusto nilang pagtawanan ang taong iyon, ngunit ang Qi ng taong iyon ay nakakatakot kaya nanatiling tahimik ang mga tao. Malamang na taga Shengang ang taong iyon, kung hindi, hindi siya ganoon kagalit. Si Linfang ay nasa bar din na iyon. Narinig niya lahat ng kwento tungkol kay Shengang at iba pa. Sa wakas, naunawaan ni Linfang kung anong presyo ang sinasabi ni Mr. Bai. Sinimulan ni Tianqi ang kanilang pag-atake. Matapos kumalat ang balita tungkol dito, maraming malalakas na cultivator mula sa East Sea Dragon Palace at Jade Heaven ang nagmamadaling bumalik sa kanilang bansa. Nag-aalala sila na ganoon din ang gagawin sa kanila ni Tianqi, sirain ang grupo nila habang wala sila.
Maraming maimpluwensyang grupo ang hindi nagaanong kumpiyansa. Tila nakalimutan nila na ang mga cultivator ng zone ni Tianqi ay buhay at nakakalakad. Kung gusto nila, maaari nilang iwan ang Tianqi at samantalahin ang pulong na ito. Naunawaan ng karamihan ang mensahe ni Tianqi, sa pamamagitan ng pagpuksa kay Shengang, sinasabi nila sa lahat na ang pagsali sa dakilang pulong ng sekta ay gagawin silang mga kaaway. Dahil kasama si Shengang sa pulong, maraming tao ang nagsimulang umalis. Ayaw nilang mapunta sa katulad nila. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang napakalakas na boses ang kumalat sa hangin. Nagsisimula na ang dakilang pulong ng sekta. Pumupunta ang lahat sa meeting point sa Asoka Mountain, ngayon din. Maaga. Nagtaas ng ulo ang mga tao. Nawasak si Shengang. Ang iba pang maimpluwensyang grupo ay natakot at nais na simulan ang pulong ng mas maaga. Ang mga bagong problema ay lumitaw ng hindi inaasahan dahil sila ay nag-aaksaya ng oras. Walang makapagsasabi na kaya nilang talunin ang Tianqi sa kanilang sarili, sa makatuwid, kailangan nila ang pulong na ito. Ang boses ay umalangaw sa lahat ng dako sa Asoka Mountain, at narinig ito ng lahat. Bagamat nagulat ang lahat, naunawaan nila na pinilit ni Tianqi na laruin ang ilang mga kamay. Naglakad ang lahat patungo sa meeting point. Hindi nila alam kung ilang grupo ang lalahok sa pagsira sa Tianqi. Si Lin Fang ay nasa karamihan din. Nanatili siyang tahimik. Aking kaibigan. Sabi ng isang tumapik sa balikat ni Lin Fang. Tumingon si Lin Fang at nakita ang isang binata at isang dalaga na nakangiti sa kanya, ang magkapatid na Huashi. Ano nga ulit ang pangalan mo, kaibigan ko? Tanong ng binata. Siya ay nagsasalita sa isang simpleng paraan, ngunit siya ay mukhang napakayaman. Ang pangalan ng pamilya ko ay Lin. Nakangiting sabi ni Lin Fang. Rin. Kumunat ang noo ng binata at ngumiti. Kamakailan lamang, ang isang tiyak na tao na ang pangalan ng pamilya ay Lin, at ang unang pangalan ay Fang ang nasa gitna ng lahat ng pag-uusap. Kuya Lin, alam mo ba iyon Lin Fang? Narinig ko ang tungkol sa kanya, ngunit hindi ko pa siya nakita. Hindi ko rin siya nakita. Ang daming chismis tungkol sa kanya, sana makita ko siya someday. Baka makikita mo siya ngayon. Pabirong sabi ni Lin Fang. Ikinagagalak kong makilala ka. Anong pakulo ang ginamit mo kagabi para magpakawala ng lakas ng silang at apihin ang kaluluwa ni Tianlin? Bulong ng binata. Paanong si Lin Fang na nakalusot lamang hanggang sa unang layer ng Tianqi ay nangunguna kay Tianlin na nakalusot sa ikatlong layer ng Tianqi? Talagang bila iyon. Haha, wala namang makapangyarihan iyon, nagawa mong itulak kaming dalawa ni Tianlin palayo. Nakakatakot iyon. Sagot ni Lin Fang. Ano bang pinagsasabi mo? Sabi ng binata sabay iling. Brother Lin, kung mayroon tayong magagandang pagkakataon dahil sa dakilang pulong ng sekta na ito, umaasa ako na magkakaroon ka rin ng magagandang kayamanan. Pagkatapos noon ay nanatiling tahimik ang dalawa. Mukhang alam na ng binata kung ano ang mangyayari sa Great Sect Meeting. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 918, Loose Face. Brother Hua, ikaw, si Prinsipe Tianlin at isa pang binata ay hindi taga-Ganyu, tama ba? Tanong ni Lin Fang. Nakangiting sabi ng binata. Talaga. Galing ako sa napakalayo. Ang lugar kung saan ka nanggaling ay dapat mayroong mas malalakas na cultivator at henyo kaysa kay Ganyu. Sabi ni Lin Fang. Napangiti ito nang walang pakialam sa binata. Hindi ako isang henyo. Maraming mga tao na mas malakas kaysa sa akin kung saan ako nagmula. Kung magkakaroon ka ng pagkakataon, maaari kang pumunta at tingnan. Kung sasabihin mo sa akin kung saan ka nanggaling, tiyak na pupunta ako at bibisita. Sagot ni Lin Fang. Ako ay mula sa banal na lungsod, narinig mo na ba ito? Nakangiting sabi ng binata. Si Lin Fang ay namangha. Ang banal na lungsod ay nasa gitna ng kontinente ng Siyam na ulap, naroon ang ilan sa pinakamalakas na cultivator sa mundo. Siyempre, narinig ko na. Galing ka dyan. Medyo. Sagot ng binata na walang pakialam na nakangiti. Hindi gaanong nagtanong si Lin Fang, kahit na curious siya, mukhang ayaw pang sabihin sa kanya ng kanyang kausap. Ano ang ibig niyang sabihin sa uri ng bagaman? Kapwa nakarating sa tagpuan sa gitna ng tatlong taluktok at sinalubong sila ng maraming tao. Nagkaroon ng lahat ng uri ng mga tao. Ang ilang mga tao ay matigas ang ulo, ang iba ay dumating lamang upang makita kung ano ang tungkol sa pulong at upang tamasahin ang mga magagandang tanawin. Talaga bang gagana ang dakilang pulong ng sekta? Brother, ang Jade Heaven, East Sea Dragon Palace at Shengang ang magkasamang nag-organisa ng pagpupulong ngunit ngayon ay nawasak na ang Shengang. Sino sa tingin mo ang gaganap bilang pinuno? Prinsipe Duan mo mula sa Jade Heaven o King Dragon mula sa East Sea Dragon Palace? Tanong ni Lin Fang. Napakataas ng katayuan ng binata. Baka alam niya ang mga bagay na ito. Siguro, wala sa kanila. Walang pakialam na sabi ng binata. Pinasigla nito ang pagkamausisan ni Lin Fang. Sino kaya? Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon, kapatid. Nakangiting sabi ng binata sa matangkad na paraan na para bang alam niya ang nangyayari sa likod ng mga eksena. Parami ng parami ang nagkukumpulan. Mayroong maraming mga sekta at grupo, halos 1,000. Mayroong 1,000,000 cultivator sa kabuuan. Kung lahat sila ay lumilipad sa kalangitan, ang sikat ng araw ay hindi makakahanap ng isang puwang. Sa sandaling iyon, isang nakasisilaw na liwanag ang lumitaw sa kalangitan. Nagulat ang mga tao.
Tatlong silhouette ang lumitaw, King Dragon mula sa East Sea Dragon Palace, Doon mo mula kay Jade Heaven at Mia Qing mula sa Shengang. Maraming tao ang tumingin sa kanila ng may paghanga. Ang tatlong iyon ay mga pinuno ng makapangyarihang mga grupo sa Ganyu. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang eksena upang makita ang tatlong napakalakas na cultivator na naglalakad ng magkasama. Siyempre, maraming napakalakas na cultivator sa karamihan na hindi tumitingin sa kanila ng may labis na paghanga. Naroon din ang pinuno ng Nine Cloud Sword Sect, ang pinuno ng Xiaoyao Sect at ang pinuno ng Necropolis Sect. Mayroong maraming malalakas na cultivator sa Asoka Mountain sa sandaling iyon. Natutuwa kaming makita ang napakaraming tao dito para sa dakilang pulong ng sekta. Sabay na sabi ng tatlong pinuno. Kahit kontento na silang makakita ng napakaraming tao, hindi talaga nila ito ipinakita. Hindi namin kailangang sabihin sa iyo ng marami. Narinig mo na ang balita simula nang nandito ka, sabi ni King Dragon bago idagdag. Ang mga tao ni Tianqi ay walang awa at walang hiya. Sinira nila si Shengang habang si Mia Qing at ang ilan sa kanyang pinakamalakas na cultivator ay wala doon. Sinamantala ng lahat ng pinakamalakas na cultivator ng Tianqi ang sitwasyon at lubos na winasak si Shengang. Si Tianqi ay nasa isang killing frenzy, at pumapatay sila ng walang prinsipyo. Sinusubukan nilang kunin ang Ganyu sa pamamagitan ng pag-aalis sa lahat ng kanilang mga kakompetensya. Napakaraming tao din ang pinatay ng kanilang mga alagad. Maraming tao ang nawala sa misteryosong mundo maliban sa mga tao ni Tianqi. Hindi namin alam kung anong klaseng pakulo ang ginawa nila para makamit iyon. Sa ganitong mga tao sa paligid, hindi natin mapoprotektahan ng matagal si Ganyu. Nanatiling tahimik ang karamihan. Naunawaan nilang lahat na kung sakupin ni Tianqi si Ganyu, magiging mapanganib din ang sitwasyon para sa kanila. Siyempre, ang isa pang problema ay ang pagkakaroon ni Lin Feng ng mahalagang kayamanan na natanggap niya mula sa mahiwagang mundo. Nakakatawa, sabi ng isa, binasag ang katahimikan. Narinig ng lahat ang taong iyon. Nakapagtataka, may nangahas na hamanin ang Haring Dragon. Pinahiya niya ang tatlong pinuno at lahat ng kanilang suporta. Maraming tao ang tumingin sa paligid ngunit hindi nila makita ang taong nagsabi noon. Parang galing sa bawat panig ang boses. Ang tatlong pinuno sa himpapawid ay labis na nagalit. Lumangalingga sila sa paligid ngunit wala rin silang makita. Nakapagtataka, walang makakahanap kung sino ang taong iyon. Kung hindi ka duwag, lumabas ka. Hindi na kailangang magtago na parang mahina. Galit na sigaw ni Haring Dragon. Kung hindi mo man lang ako mahanap, humanap ng mga dahilan. Sabi ulit ng boses. Si Haring Dragon ay mukhang mas galit at galit. Ibinaba niya ang ulo niya at tumingin sa mga tao. Takot na takot ang mga taong tinitignan niya at ibababa ang ulo. Hindi maaaring sila iyon. Tumawag ka ng mga tao para tulungan kang sirain ang Tianqi. Dapat ba silang umupo at maghintay para sa kamatayan? Ang katotohanan na winasak ni Tianqi ang Shengang ay nagpapatunay na ang Shengang ay binubuo ng isang grupo ng mga bastos na cultivator. Sabi ng boses. Ito ay lumiligid sa kalangitan, na nagmumula sa bawat direksyon. Kung mayroon kang mga bola, lumabas upang makipag-usap. Sabi ni Mia Qing, muling sinusubukang awayin siya. Lumabas ka at papatayin ng lahat ng taong tatanggap na tumulong sa iyo. Kung ikaw ay napakakulit na cultivator na hindi mo man lang ako mahanap, huwag kang maghanap ng mga dahilan. Sabi ng boses. Nanatiling tahimik ang karamihan. May nangahas na guluhin ang dakilang pulong ng sekta. Taga Tianqi ba ang taong iyon? Ang mga mata ni Lin Feng ay kumikinang. Hindi niya matiyak na ang taong iyon ay ang kanyang guro, ngunit hinangaan niya ang mga ito. Gayunpaman, kung ang kanyang guro, tila minamaliit niya ang kanyang lakas. Ang kanyang guro ay nagpunta sa Shengang ng mag-isa at pumatay ng maraming tao, nang walang laban. Nakapatay pa siya ng 2 cultivator ng Zun. Dati, siya lang ang guro niya, pero ngayon naiintindihan niya na si Mr. Bai ay hindi isang ordinaryong matanda. Hinatak ng 3 pinuno sa langit ang isang mahabang mukha. Kasisimula pa lang ng dakilang pulong ng sekta, at may nang-iistorbo na sa kanila. Hindi nila alam kung ano ang gagawin o kung saan titingin. Nakaramdam sila ng kahihiyan. Ang taong iyon ay may napakalakas na kaluluwa at naiintindihan ang lakas ng lupa at langit sa isang mataas na antas. Paliwanag ng kapatid na si Huashi. Hindi niya akalain na makikita niya ang ganoong kapangyarihan sa Ganyu. Hindi masama. Ang 3 pinuno sa langit ay hindi mahina ngunit hindi sila sapat na malakas. Nagpalingga-lingga ang 3 pinuno. Sabi ulit ni King Dragon. Kung mayroon kang anumang mga bola, hindi na kailangang itago. Gayunpaman, walang boses. Mukhang umalis na ang hamarang kanina. Mukhang galit na galit ang 3 pinuno. Pinaglaruan lang sila ng taong iyon bilang mga laruan lamang. Ang walang kapantay na martial god, Wang Yubo. Kabanata 919, Imperial Cultivation Disciple. Matagal na tahimik ang kapaligiran. Hindi lalabas yung nagsalita. Nagpatuloy sa pagsasalita si King Dragon. Si Tianqi ay tuso, mabangis na hayop sila. Sa misteryosong mundo, nawala ang lahat maliban sa kanilang mga miyembro. Hindi natin alam kung ano ang nangyari sa iba, baka patay na sila, o baka mga bilanggo. Gumagamit sila ng hindi kapani-paniwalang masasamang pamamaraan para sakupin si Ganyu.
Kung hindi natin sisirain ang Tianqi, lahat tayo ay mapapahamak. Kailangan nating sirain ang Tianqi, kung mabubuhay tayong lahat, ang mga bagay ay maaaring bumalik sa normal. Kung marami sa atin ang mamatay, ipaghihiganti natin sila. Sabi ni Donmo, kung hindi natin sisirain ang Tianqi, paano patuloy na babangon ang lahat ng iba pang mga sekta? Sabi ni Miyachi, sinira ni Tianqi si Shengang, isa na itong trahedya para sa kanila. Ang tatlong pinuno ay gumagamit ng malalakas at may kinikilingan na mga salita upang kumbansihin ang karamihan. Nais nilang i-recruit ang lahat sa kanilang panig gamit ang takot. Ngayon, kailangan nating makahanap ng isang pinuno na magsasama-sama sa lahat laban sa Tianqi. Sabi ni King Dragon. Nagulat ang karamihan. Sa katunayan, ang isang pinuno ay mahalaga. Mamumuno siya sa 1,000 sekta. Inorganisa ng tatlong pinuno ang dakilang pulong ng sekta, ngunit sa pulutong, may mas malalakas na cultivator. Kung isa sa tatlong pinuno ang namuno sa digmaan, maaaring mabaigo sila. Siyempre, ang pinuno ay maaari lamang maging isang tao na narito at dapat na nais nilang sirain ang Tianqi mula sa kaibuturan ng kanilang puso. Alam ko na maraming hindi kapani-paniwalang malalakas na tao sa karamihan. Yung mga walang pakialam pwede na lang umalis. Tanging ang mga aktual na motibasyon na sirain ang Tianqi ang maaaring manatili dito. Sabi ni King Dragon. Wow! Bulong ni Lin Feng. Ang mga nagmula sa kuryosidad o dahil sa kanilang reputasyon ay itinuring na parang walang kwenta. Ang pagpili ng isang pinuno para sa isang malaking gawain ay isang normal na bagay. Sabi ng kapatid na Huashi na nakangiti ng walang pakialam. Nagpatuloy sa pagsasalita si King Dragon. Bibigyan kita ng 1 minuto, kung hindi malakas ang inyong loob, pwede na kayong umihi at umalis sa bundok na ito. Ang mga hindi aalis ay mananatili rito at pupunta sa digmaan laban sa Tianqi. Makakaboto rin sila para sa pinuno. Kung may mananatili at lumabag sa aming kasunduan, papatayin namin sila. Talaga. Kung hindi malakas ang inyong loob o kung traidor ka, asar ka. Sabi ni Miyachi. 1 minuto. Nagsimulang mag-usap ang mga tao. Kung mananatili sila, kailangan nilang makipagdigma laban kay Tianqi. Kung umalis sila, mawawalan sila ng mukha. At saka, hindi nila malalaman kung sino ang magiging pinuno. Mamimiss din nila ang digmaan. Maraming tao ang nag-aalangan. Kakaunti lang ang agad na umalis dahil sa sobrang hina. Ang pagpunta sa digmaan ay kapareho ng pagpapakamatay sa kanila. Sinulyapan ni Lin Feng ang karamihan. Walang masyadong tao ang umalis kaya hindi siya komportable. Nangangahulugan ito na ang mga tao ay tahimik na sumasang-ayon na makipagdigma laban kay Tianqi. Lumipas ang 1 minuto. Napatingin ang tatlong pinuno sa kakaunting taong umalis at ngumiti ng walang pakialam. Mawawasak ang Tianqi. Dahil nagpa siya kayong manatili dito, ibig sabihin lalaban kayo laban sa Tianqi. Simula ngayon, isa na tayong hukbo. Kung may gustong umalis o magtaksilan sa atin, mamamatay sila. Sabi ni King Dragon. Hanggang sa lipulin nila si Tianqi, walang pinayagang umalis. Kinailangan nilang lipulin si Tianqi ng magkasama. Sige. Ngayon, ipapakilala ko na sa iyo ang ilang tunay na henyo. Sabi ni King Dragon. Nagulat ang mga tao. Hindi kaya sila mismo ang pumili ng pinuno. Bakit kailangan niyang ipakilala ang mga totoong henyo? Ano ang ibig sabihin ng salitang henyo sa kanya? Kung ikaw ay isang tunay na henyo, mangyaring pumunta sa entablado. Sabi ni King Dragon. Sa sandaling iyon, tumango ang kapatid na Huashi kay Lin Feng at sinabi. Brother Lin, pumunta ka sa entablado. Huwag tanggihan ang iyong mga responsibilidad dahil sa tingin mo ay hindi ka henyo. Ha? Agad na naunawaan ni Lin Feng ang sinasabi sa kanya ni Huashi. Malamang na alam ni na King Dragon, Donmo at Miyachi kung sino na ang mga henyo. Hindi ko na kailangan pumunta. Umalis ka na at itigil mo na ang pag-aalala sa akin. Magalang na sabi ni Lin Feng. Paano kaya siya pumunta sa stage? Sinabi ng kapatid na Huashi na ganoon lang, hindi niya alam ang background ni Lin Feng. Tumango siya kay Lin Feng at umakyat sa stage. Bukod sa kapatid na Huashi, nakita ni Lin Feng si Tianlin. Naroon din ang agresibong binata na tinanggihan ni Tianlin na labanan at ang binatang may yelo at apoy na si Chi. 6 na tao pero sa totoo lang, 4 lang, iisa ang magkapatid na Huashi, iisa rin si Tianlin at ang girlfriend niya. Nagulat ang karamihan. Lahat sila ay napakabata ngunit napakalakas na. Lahat sila ay may hindi kapani-paniwalang chi na kinainggitan ng mga tao. Ang mga kabataang iyon ay nagmula sa banal na lungsod. Sabi ni King Dragon na nakangiti ng walang pakialam. Lahat ng tao ay namangha. Ang banal na lungsod. Alam nila ang tungkol dito ngunit napakalayo nito. Ito ang banal na lugar ng kontinente ng Siyam na ulap kung saan nagmula ang karamihan sa pinakamalakas na cultivator. Ang banal na lungsod ay napapaligiran din ng 8 teritoryo, 10 lungsod at hindi kapani-paniwalang makapangyarihang mataas na antas ng mga imperyo. Lahat sila ay may napakalakas na mga cultivator. Nakapagtataka, ang ilan sa mga taong iyon ay dumating para sa digmaang ito. Xiaoyao Sect, halika rito para sa ilang pagpapakilala. Sabi ni King Dragon na nakatingin sa isang tao sa karamihan. Ang taong iyon ay tumalon sa entablado gamit ang Xiaoyao Agility Technique. Ito ang patriarch ng Xiaoyao Sect. Sige. Nakangiting sabi ng patriarch. Dagdag pa niya. Hindi ko alam ang lahat ng mga henyo na iyon. Isa lang ang kilala ko sa kanila.
Si Prinsipe Tianlin. Tumiti siya at nagpatuloy. Tama si King Dragon. Lahat sila ay galing sa Holy City. Bukod dito, ang Xiaoyao sect ay isang sekta ng anak na kinabibilangan ni Prinsipe Tianlin. Marahil alam mo na ang tungkol dito kung naiintindihan mo ang hierarchy ng aming mga sekta. Ang Xiaoyao sect ay isang maimpluwensyang grupo sa Ganyu, karamihan sa mga tao ay malinaw na naiintindihan kung paano gumagana ang Xiaoyao sect. Ang pangunahing sekta ay ang makajos na Xiaoyao sect, mayroon silang emperador at nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Ang Xiaoyao sect ay isang maliit na sekta lamang na umaasa sa makajos na Xiaoyao sect. Galing doon si Tianlin. Hindi nakakagulat na siya ay pambihira. Bukod kay Tianlin, may iba pang mga henyo. Sino ang lahat ng may karanasang cultivator? Siyempre, lahat sila ay may parehong katayuan sa lipunan, lahat sila ay mga alagad ng imperial na paglilinang. Mga alagad ng paglilinang ng imperial. Ang mga tao ay namangha. Imperial Cultivation Disciples. Direktang mga inapo ng emperador. Hindi ka panipaniwala. Ang mga taong iyon ay pawang mga alagad ng mga emperador. Ibig bang sabihin ay nagkaroon sila ng pagkakataong makita ang mga tunay na emperador? Kumikislap ang mga mata ni Lin Feng habang nakatingin siya kay Qiyongqi. Si Qiyongqi ay nakatingin sa mga taong iyon sa isang hinamak na paraan at sinabi. Mga walang kabuluhan at hindi gaanong mahalagang mga alagad ng imperial na paglilinang. Wala silang pagkakataong makita ang mga emperador. Ano ang magandang tungkol doon? Mayroon din akong napakaraming alagad noong nakaraan ngunit iilan lang ang alam ko. Ang tinutukoy pa rin ni Yandy ay ang kanyang maluwalhating nakaraan, ngunit ano ang ibig sabihin ng pagiging isang Imperial Cultivation Disciple? Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 920, Fighting Power. Talaga bang may emperador ang mga taong iyon bilang guro? Tanong ni Lin Feng. Pangalan lang, ang mga talagang tumatanggap ng mga turo ng emperador ay bihira. Ito ay isang pangalan lamang para sa kaluwalhatian. Maraming tao ang nagiging Imperial Cultivation Disciples ngunit ito ay isang paraan lamang ng pagpapakitang gilas. Ngunit nakakatanggap sila ng ilang mga pribilehiyo. Bukod pa rito, kung mas malakas ang isang Cultivation Emperor, mas maraming tao ang magnanais na maging kanilang alagad. Bulong ni Qiyongqi, dati siyang emperador, para sa kanya, wala itong ibig sabihin, para kay Lin Feng iba ito. Para kay Lin Feng, ang mga Imperial Cultivation Disciples ay talagang mapalad. Para sa isang emperador, syempre, sila ay mga mababang antas na cultivator lamang. Ang mga partikular na bihasa at may talento ay maaaring makatanggap ng ilang pribadong turo mula sa emperador at ang mga talagang malakas ay minsan ay maaaring maging direktang mga alagad ng emperador. Kung gayon, hindi naman pwedeng isang sekta lang, di ba? Bulong ni Lin Feng. Ang mga alagad ng imperial na cultivation ay katulad ng mga matataas na opisyal noong unang panahon na maaaring magkaroon ng sarili nilang mga alagad at paaralan. Naakit ng mga emperador ang maraming cultivator at maraming henyo. Ang mga sekta at paaralang iyon ay maaaring maging napakalakas na maimpluwensyang mga grupo. Sumulyap si Qiyongqi kay Lin Feng. Si Lin Feng ay medyo matalino. Kinakatawan ng mga alagad ng Imperial Cultivation ang isang malaking grupo ng impluwensya na may maraming iba't ibang mga paaralan ng pag-iisip. Kung may problema ang isang emperador, tutulungan siya ng lahat ng susunod na sekta. Nang makita ng patriarch ng Xiaoyao sect ang mga ekspresyon ng mga tao, tumawa siya at sinabi. Kung ang ilang mga tao ay nagdududa sa aking mga salita, ang karaniwang mga cultivator sa antas ng Tian ay maaaring pumunta at makita ang katotohanan para sa kanilang sarili. Siyempre, subukan lang ito, hindi ka sasaktan ng mga alagad ng imperial na paglilinang. Average Tian level cultivators. Nataranta ang mga tao. Ang mga Imperial Cultivation Disciples na iyon ay, bukod sa isang tao na nakalusot hanggang sa ika-4 na layer ng Tianqi, lahat sila ay nakalusot sa ikatlo at pangalawang layer ng Tianqi, ngunit ang patriarch ng Xiaoyao sect ay nag-iimbita ng mga average na Tian level cultivator, na nangangahulugan ng ika-5 layer ng Tianqi. Tila ang mga cultivator ng parehong antas ay walang pagkakataon laban sa kanila. Maraming tao ang nag-aalangan. Ang mga alagad ng imperial na paglilinang ay tila napakalakas, sa parehong oras, nais nilang makita kung gaano sila kalakas. Nagtataka sila kung ano ang pagkakaiba ng mga taong nagmula sa banal na lungsod sa kanila. Susubukan ko, may pagmamalaking sabi habang tumatalon sa ere. Ang cultivator na iyon ay nakalusot sa ikatlong layer ng Tianqi. Nangangahulugan ba iyon na naisip nila na sila ay kasing lakas ng mga alagad ng imperial na paglilinang? Prinsipe Tianli, nakalusot na rin ako sa ikatlong layer ng Tianqi. Huwag mag-atubiling ibigay sa akin ang iyong payo. Si Prince Tianlin ay miyembro ng makajos na Xiaoyao sect at isang Imperial Cultivation Disciple. Ang makalaban sa kanya ay isang karangalan. Sige, laban tayo, sabi ni Prinsipe Tianlin. Mukha siyang proud at kalmado. Isang ordinaryong cultivator ng ikatlong layer ng Tianqi ang gustong makipaglaban sa kanya, ngunit wala silang pagkakataon. Sige. Nagsimulang sumayaw ang cultivator. Naiintindihan niya ang wind intent, level 4 wind intent sa katunayan. Kaya naman sobrang tiwala niya sa sarili. Gaano kabilis? Hindi masama. Ano ang magiging reaksyon ni Prinsipe Tianlin? Ang naghahaman ay hindi masama ang akala ng karamihan. Biz.
Isang ipoy po ang lumitaw sa likod ni Prinsipe Tianlin na naglalaman ng mapang ipang lakas. Boom! Isang pagsabog ang tumunog at isang silhouette ang lumipad palayo. Napunit ang kanilang mga damit, at sinusundan siya ng hangin. Masyado kang mahina. Mapanuksong sabi ni Prinsipe Tianlin. Nawala ang kanyang hangin at nawala ang hangin ng kanyang kalaban. Anong klaseng kaluluwa yan? Maraming tao ang nagulat. Naunawaan nila na walang mahinang kaluluwa, isang mahinang cultivator lamang. Napatingin si Prince Tianlin sa mga tao ng may pagmamalaki. Siya ay isang alagad ng imperial na paglilinang at ipinagmamalaki ito. Hinamak niya ang lahat ng cultivator ng Tianqi layer sa karamihan at maging ang ilang Zun cultivator. Si Prinsipe Tianlin ay walang takot at may tiwala sa sarili. Hehe. Ang patriarch ng Xiaoyao sect ay nasiyahan at ngumiti. Tumingin siya sa karamihan at sinabi, "May gusto pa bang subukan? Ang pinakamaganda ay para sa challenger na masira, hindi bababasa, sa pamamagitan ng ikalimang layer ng Tianqi. Hindi pa lumalaban ng ibang mga henyo." Gusto talaga ng patriarch ng Xiaoyao sect ang average ng mga challenger sa antas ng Tian. Walang pagkakataon ng mga low Tian level cultivator. Sige, susubukan ko, sabi ng iba. Ang kanyang apoy na si Qi ay nakakatakot. Ang taong iyon ay nakalusot sa ikalimang layer ng Tianqi. Ikalimang layer ng Tianqi, dapat siyang makipagkompetensya sa isang Imperial Cultivation Disciple. Akala ng karamihan. Umakyat sa stage ang binata at napatingin sa may mahabang itim na buhok. Partikular ang kanyang damit, ang kalahati ay gawa sa apoy, ang kalahati ay yelo. Ang kanyang apoy ay nakakapaso, ang kanyang yelo ay malamig. First cultivator ka rin kaya lumalaban ka, sabi ng cultivator ng ikalimang layer ng Tianqi. Pumayag naman ang nakaitim na robo. Mag-away tayo. Sige. Tumalo ng taong iyon at tumunog ang pagsabog. Nakakapaso ang apoy niya. Biglang pinalibutan ng apoy ang binata. Naglabas siya ng parehong apoy at yelong enerhiya. Ang kanyang mga enerhiya ay nakakagulat na lumiit at halos mawala. Lakas ng pagsasanib ng apoy at yelo, hindi mo maiisip kung gaano kalakas ang kombinasyong iyon. Walang pakialam na sabi ng binata. Ang kanyang enerhiya ay dahan-daang lumipat patungo sa naghahaman. Ang enerhiya ay sumanib kasama ng apoy mula sa cultivator ng ikalimang layer ng Tianqi na parang hindi ito nakakaapekto sa kanya. Ang apoy lamang ay hindi ang pinaka-nakakatakot na bahagi. Ang apoy ay nakakatakot lamang kapag pinagsama sa yelo. Sabi ng binata, inabot ni Ice ang katawan ng naghahaman. Naramdaman ng naghahaman ang apoy at yelo, at pagkatapos ay apoy, at pagkatapos ay yelo. Mahirap mag-react dito. Nagsimulang mag-crack ang kanyang balat. Sinusunog ng apoy ang kanyang balat. Parang 1,000 karayom. Ang naghahaman ay nagbigay ng isang kakilakilabot na tili at tumalon pabalik. Tumigil ka, maraming tao ang hindi naiintindihan ang nangyari. Tanging ang binata lang ang nakakaalam na nakakatakot ang dual intent. Mukha namang kalmado ang binata. Ang kanyang layunin sa apoy at yelo ay naglaho na parang wala sila roon sa simula. Isang ordinaryong cultivator ng ikalimang layer ng Tianqi ay isang basura sa kanyang mga mata. Ang kanyang tagumpay ay ganap na normal. Ang mga alagad ng imperial na paglilinang ay nakakatakot. Ang mga cultivator ng parehong antas ay hindi maaaring makipagkompetensya sa kanila. Ang mga mata ni Lin Fang ay kumikinang. Bakit ang mga taong iyon ay gumamit ng mga espesyal na kapangyarihan upang talunin ang mga naghahaman? Siguro gusto nilang patunayan sa lahat na dapat silang piliin na maging pinuno ng digmaan.